Today, I'm excited to give you, amen, sa lingkod ng ating Diyos, and we have given opportunity, and amen, and I'm honored to introduce the man of God, mga kapatid. Siya po ang ating national evangelist, and siya po nag-travel na rin this Luzon, Visayas, Mindanao, at naka-assign siya ngayon sa atin dito. At kasama niya ngayon, mga kapatid, si Brother Eman, amen, kapatid po ng kanyang girlfriend. Palakpakan natin, Brother Eman Pigaw. And I am happy dahil kasamahan ko to sa basketball din, mga kapatid. Last Gen Con, although hindi kami nag-champion, muntik-muntikan lang, pero sige lang, mga kapatid. And napakabait na tao, napaka-humble, mga kapatid. And sa kanya pong pag-ministry na nag-uumpisa pa lang, lahigit pa sa lahat na ngayon, mga kapatid, na from pandemic ngayon, is big challenges, lalo na sa ating mga national evangelists, mga kapatid. Now, help me to welcome, mga kapatid, the man of God. Let's welcome Evangelist Joshua Pigaw. Palakpakan natin ating dakilang Panginoon. Bless you, sir. Praise the Lord. Minsan pa, palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Come on, alam kong may mas ilalakas pa yan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Let's give our worship to Jesus. Come on. Hallelujah. I believe. Wala ko sa maling lugar. Naririto ako sa tamang lugar na merong mga tao at anak ng Diyos na marunong magpuri sa Kanya. We are in the sanctuary of praise. Woo! Hallelujah. Amen. Masaya ba tayong lahat, mga kapatid? Amen. Ganda ng pangalan. Kinakatawan nyo talaga, mga kapatid. Sanctuary of praise, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Amen. Sa pagkakataon na ito, actually, pinagandaan ko yung bagay na ito. Amen. At gusto ko munang magpasalamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng privilege na makapangaral sa inyong harapan. Amen. Not for my message, mga kapatid, but for His message. Amen. I believe merong sasabihin ng Diyos sa araw na ito. Hallelujah. I believe, mga kapatid, sabi nga ni Solomon, wala nang bago sa ilalim ng araw. Pero naniniwala ko, kahit hindi na bago yung salita ng Diyos, palagi pa rin bago ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I want to give thanks sa ating mahal na pastor, Pastor John Kagampang. Actually, naging close lang kami nung nag-practice talaga ng Cebu, mga kapatid. And I'm so thankful, mga kapatid, yung dating mga ano bang tawag doon? Yung mga dating tinitingala ko, mga kapatid, ng mga young people, what I mean, mga kabataang preacher, mga kapatid, ngayon, kaibigan ko na. And I'm so thankful, mga kapatid. Amen, hallelujah. Dati, kala ko, untouchable sila eh. Amen. Pero ngayon, mga kapatid, napatunayan ko, napakabuti ng Diyos. Mababait sila, mga kapatid. Mapagmahal. Amen. Matulungin, mga kapatid. Hallelujah. At palabiro din. Amen. Praise the Lord. Actually, binubuli nila ako eh. Amen. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Isa pong tinitingala ko ang inyo pong butihing pastor. Hallelujah. He is the great man of God. Glory to Jesus, mga kapatid. Hallelujah. And I want to give honor, mga kapatid. Hallelujah. Sa mga leaders, sa mga deacons, elders na naririto. Hallelujah. Sa araw na ito, mga kapatid. Maging sa aking mga kaibigan. Amen. Hallelujah, Jesus. Kina Sister Alona, tama ba? Amen. Maging kina Ate May, mga kapatid, maging sa pinakagwapong kaibigan ko sa SOP. Sorry, pero yun yung nakilala ko eh. Brother Jade, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, I want to give honor sa inyong lahat, mga kapatid. Sa araw na ito, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you din sa media team. At sa nag-assist po sa akin, di ko alam yung pangalan niya. But I want to give thanks to her, mga kapatid. Sister Joanne, hallelujah. Salamat po, Ma'am Joanne. Amen, hallelujah, na binigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-assist niyo ako, mga kapatid. Praise the Lord. At napakabilis, mga kapatid. Nagulat ako, yun lang naman binigay ko, pero ang dami ng definition of terms, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. At ako po ay natutuwa na naririto sa inyong harapan. Hallelujah, sa araw na ito. Hallelujah, praise the Lord. So sa hindi na pagtatagal, mga kapatid, hallelujah, hindi ko na kailangan pa ipakilala ang aking sarili. But if you have Bible with you, let's open our Bible
in the book of Romans chapter 11 verse 17 hanggang 21. At tatalon po tayo ng Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. Amen. Romans chapter 11 verse 17 to 21. Di ako marunong first time ko lang to. Amen. And sabi dyan mga kapatid, and if some of the branches were broken off, and you being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them became a partaker of the root and the fatness of the olive tree. Verse 18, do not boast against the branches, but if you do boast, remember that you do not support the root, but the root supports you. Amen. Hallelujah. So, tuloy natin yung pagkabasa mga kapatid. Verse 19. Amen. Hallelujah. Sabi dito, thou wilt say then, the branches were broken up, that I might be grafted in. Verse 20, well, because of unbelief, they were broken up, and thou standest by faith, be not high-minded, but fear. Sabi ng Bible, huwag tayong magmataas, kundi magkaroon tayo ng takot. Verse 21, for if God spared not the natural branches, take heed, lest He also spare not thee. Kung ang natural branches, sabi ng Bible, ay hindi nag-alangan ng Diyos na tanggalin o putulin para ikabit lang tayo, mas lalo higit na tayo mga kapatid, na tayo ay kinabit lang. Hallelujah. Praise the Lord. Talon tayo sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9 mga kapatid. Hallelujah. The Bible says, amen, hallelujah. For by grace are you saved through faith. Sabihin natin, through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of your works, lest any man should boast. Hallelujah. Merong gift ang Panginoon sa bawat isa sa atin, and I believe yung gift na yon hanggang ngayon ay naririto pa rin sa oras na ito. Ano po ba yung gift na yun? Walang iba kundi yung tinatawag nating grace, mga kapatid. Hallelujah. So ngayon, praise the Lord, tayo po ay manalangin muna sa ating panimula. May I ask for for the prayer for the word of God, our beloved pastor, Pastor John Kagampang. Amen. Hallelujah. To pray for the word of God. Amen. Malakas na palakpak muli para sa ating Panginoon. Come on, let's worship the name of Jesus. Amen. Ano sabi ng Bible? Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Come on, let the redeemed of the Lord say so. Lahat ng tinubos ng Panginoon, magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Ang title po na aking ibabahagi sa inyo na salita ng Diyos ay walang iba kundi boast not but fear. Ulitin ko lang ulit mga kapatid, ang title po na aking ibabahagi sa inyo na mensahe ng Diyos ay nagsasabing boast not but fear. Kayo po ay malayo na makaupo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Huwag tayong magmayabang, kundi tayo ay matakot. Amen. In the Holy Scripture, there are 7 dispensations found in the Bible to interpret the very plan of God towards mankind. At meron pong 2 tao sa Bible, mga kapatid, na ito yung ating topic ngayon, praise the Lord, walang iba kundi ang isang promising at isang privilege. Ano po yung gusto kong sabihin, mga kapatid? Yung promising, ito po yung tinutukoy ng Biblia na walang iba kundi ang Israel. At ang tinatawag na privilege, mga kapatid, sino mang mga tao na nasa labas ng Israel, yun ang tinatawag na taong privilege, mga kapatid. And I believe, ang tawag sa atin, basta tayo ay labas sa bansa ng Israel, we are called as a Gentile nation. We are Gentiles. Ano sabi ng Bible? Sa harapan ng Diyos, tayo ay isang aso lang. Tayo ay isang maruming basahan lang
sa harapan ng ating Panginoon. So ngayon, dito tayo sa ating pag-aaral. We have 7 dispensation of time. Number 1, mga kapatid, amen, the dispensation of innocence. Sabi dito, where God made the man with innocent mind, yet God gave instructions and commandments to them. But they disobeyed God. Na-disobey nila ang Panginoon sa dispensation na yan. Pangalawa, mga kapatid, ang tinatawag nating conscience. It starts when Adam and Eve eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, and God evicted them in the Garden of Eden. Bakit? Dahil sila po ay nagkasala. But until the sin spread out and make it worse, that's why God sent a worldwide flood in time of Noah. Yun po yung time na yun, mga kapatid. Dahil nga nagsisi ang Diyos, sabi ng Bible, na ginawa niyang tao, nagpadala siya ng baha. But yung pangatlo, na dispensation ay tinatawag nating human government. When God gave the human a chance to live, restore the dominion, and to replenish the earth, it starts after the flood, mga kapatid. Doon nag-start yung sinasabi nating human government dispensation. At ano nangyari? Nagkaroon sila ng sarili nilang lengguwahe, nagkaroon sila ng sarili nilang territory, mga kapatid. Yun po yung pangatlo. Amen? And the number 4, mga kapatid, dispensation is what we call the dispensation of promise. It started with the call of Abraham, continued through the lives of patriarchs, yung mga ninuno, mga kapatid. During dispensation, God developed a great nation that He had chosen as His people. And that is Israel, mga kapatid. Amen? Yun po yung bansang Israel. And number 5, the dispensation of law. Ano sabi dito, mga kapatid? During dispensation, God dealt specifically with the Jewish nation. Through the Mosaic covenant or the law, mga kapatid, ang sinasabi ng Bible sa dispensation na ito, kung bakit nagbigay ng batas ang Panginoon, dahil po, meron siyang pinili lang na isang bayan. At yun yung bayan ng Israel. Amen? Siya po ay merong covenant sa kanila, mga kapatid, kung bakit nagkaroon ng batas. But sabi ng Bible, eventually, due to people's disobedience to the covenant, the tribes of Israel lost the promised land and subjected to bondage. Dahil napakakulit nila. Kahit sila yung pinili ng Diyos, sila yung bayan ng Panginoon, pero dahil napakapasaway nila, disobedient sila, mga kapatid, hinayaan sila ng Panginoon na hindi makapasok sa promised land. At ano nangyari? Sila po ay naging alipin. And then number 6, mga kapatid, ito po yung dispensation. Hallelujah. Walang iba kundi ito yung dispensation na ating kinagagalawan ngayon. Ano po yun? Yung tinatawag na grace dispensation. This is the dispensation that began with a new covenant in Christ's blood, mga kapatid. Hallelujah. This is also called a church age and occurs between 69th and 70th week of Daniel. Alam niyo ba yung Daniel 70 week, mga kapatid? Kung hindi niyo pa alam yun, mamaya malalaman niyo. At ano sabi dito, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. And this dispensation was not only for the Jews, but now it was also open for the Gentiles. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid, na yung grace dispensation ay hindi lang para sa mga Hudyo, maging para sa atin din, mga kapatid. Binigay ng Diyos, binuksan ng Panginoon para tayo ay magkaroon din ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. So ano sabi dito, mga kapatid, that up until now, this dispensation is still ongoing and no one knows when it will end. But if we look to what is happening right now, mga kapatid, sa mga oras na yon, ngayon, mga kapatid, hallelujah, we can say na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ba naaalarma? Amen. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. And this dispensation, I want to say this, mga kapatid, is the only time for the Gentiles to be saved. Ulitin ko lang ulit, mga kapatid. Itong grace dispensation, mga kapatid, itong panahon na ito, mga kapatid, ito lang po ang time para sa iyo, hallelujah, upang ikaw ay maligtas.
Pero after this dispensation, sorry to tell, pero wala nang kaligtasan pang matitira para sa iyo at para sa akin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Dahil ano sabi ng Bible? Because after this, God will bring back His attention to His nation, Israel. And lastly, mga kapatid, amen, and the last dispensation is what we call millennial kingdom. So ano pong sabi dito mga kapatid? It will last 1,000 years as Christ Himself ruled the earth, and it will be the fulfillment of the prophecy to Israel that Christ will return and be their king. So yan po yung last dispensation mga kapatid. Na sinasabi ng Bible mga kapatid, hallelujah, na before dumating yung millennial kingdom, magkakaroon muna ng rapture mga kapatid. Are you excited for the rapture? Hallelujah, come on, hallelujah, pakita natin sa Panginoon na excited tayo, hallelujah, sa rapture na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen, hallelujah. And now here's the history, mga kapatid. That God was manifest in the flesh not because of the Gentiles. Ulitin ko lang ulit, mga kapatid. Ito yung history, ito yung katotohanan. That God was manifest in the flesh not because of you, not because of me, but for the Jews only, mga kapatid. Amen? Pero nung sabi ng Bible, mga kapatid, He came to His own, but His own received Him not. But here's the good news. Ano sabi ng Bible? The Lord, hallelujah, manifests in this world full of grace and truth. Ulitin ko lang ulit, mga kapatid, parang wala pa nakakarinig sa akin. Amen, hallelujah. Nagkatawang-tawang Diyos, amen, sa lupang ito, mga kapatid, full of grace and truth. Anong ibig sabihin? Hindi man siya tanggapin ng kanyang sariling bayan, but God has a plan, mga kapatid. Hallelujah! Tinalikuran man siya ng mga Hudyo. Hallelujah! Pero hindi yung tinake ng Diyos na isang pagkakamali. Tinake yun ng Diyos na isang pagkakataon para buksan ang pintuan. Hallelujah! Hallelujah! Pintuan ng kaligtasan para sa mga hintil. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Woo! Ano sabi ng Bible? That at that time, ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. Strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Pero nung sabi ng Bible, but now in Christ Jesus, ye will sometimes afar off, mga kapatid, but now made to be near in the blood of Christ, mga kapatid. Tayo po ay napalapit, mga kapatid. Bakit po? Dahil sa dugo ni Kristo. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Come on, church. We are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, mga kapatid. Woo! Hallelujah! Nung time pass, mga kapatid, hindi tayo tao ng Diyos. Pero nung sabi ng Bible, but now, people of God. Nung tayo po ay walang mercy, mga kapatid, hindi tayo binibigyan ng mercy ng Diyos. Pero ngayon, kinamtan na natin ang mercy na nagmumula sa ating Panginoon. And I believe, mga kapatid, yes, we are undeserving. We are unworthy. We have no Savior. We have no place for the promise of God, mga kapatid. Pero thanks be to God, mga kapatid, dahil ngayon mismo, gustong paalalahanan tayo ng Diyos na ngayon siya ay naririto para sa iyo at para sa akin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Naririto ang Panginoon para sa atin. Di ba tayo natutuwa? Hindi lang yung Diyos yung pinuntahan ni Lord. Kahit ngayon, naririto din ang Diyos para sa iyo. Hallelujah! Hindi naririto ang Panginoon dahil may ibibigay kang tithes. Hindi naririto ang Panginoon dahil maganda yung suot mo. Hindi naririto ang Panginoon dahil sa malakas ka lang tumalon o mataas ka tumalon o malakas ka sumigaw. Naririto ang Panginoon, hallelujah Jesus, dahil mahal ka ng Panginoon. Maging sino ka man, maging sino man tayo, mahal tayo ng Diyos at naparito ang Panginoon because He has an unconditional love to us. Hallelujah. Ano sabi ng Bible, mga kapatid?
The Bible says, now there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? He opens the door for everyone. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? It means, hindi lang para sa mga Hudyo yung kaligtasan, maging para sa atin, ibinigay na rin ng Diyos yung kaligtasan. Hindi ba tayo natutuwa, mga kapatid, na ngayon tayo po ay nananatili sa church na ito, hindi dahil tayo po ay magaling, hindi tayo ay matalino, dahil may Panginoon tayo sa ating buhay na siyang tumutulong sa atin. Hallelujah, hallelujah. Ano sabi ng Diyos, mga kapatid? Hindi naman talaga tayo kasama sa pangako ng Diyos. Pero ngayon, hallelujah, kasama na tayo sa pangako ng Diyos. Hallelujah, ano sabi ng Bible? For there is prophecy in the book of Prophet Isaiah. May prophecy. Amen? Hallelujah. At pag sinabi nating prophecy, mga kapatid, hallelujah, hindi yun pwedeng mabali. Kapag sinabi yun, mangyayari talaga yun. Hallelujah. Ano sabi ni Prophet Isaiah? That there shall be a root of Jesse, and he that shall rise will reign over the Gentiles. Hallelujah. Anong sabi ng Bible? And as the Bible says, for unto us a child is born. Unto us a son is given, and this government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Come on, church. Hallelujah. Let's shout the name of Jesus. Come on, let's worship the name of Jesus. For whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Come on, purihin muna natin ang ating Diyos. Come on, church, yan lang ba yung kaya mong ibigay sa Diyos? We are not here. Or what I say, we are here to rejoice, not because we are blessed, not because we are perfect, but because we know His name, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon, nalaman natin yung pangalan niya. Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen, hallelujah. Parang ibang ang hirap i-encourage pa din. Di pa rin persuaded. Amen. Ganun pa rin. Amen. Yung, sabi ng Bible, mga kapatid, I want to share this. Sabi ng Bible, in the Old Testament, yung lugar po nila doon, mga kapatid, ay masukal. Puro alikabok, puro, anong sabihin natin? Puro disyerto, mga kapatid, nasa wilderness sila. Tent lang yung bahay nila, mga kapatid. Amen, hallelujah, at nasa gilid lang sila ng kalsada. Pero sabi ng Bible, nung malaman nilang si Jesus ay nandoon sa isang lugar, hindi lang sila nanatili sa tahanan nila. Hindi lang sila nanatili, okay, thank you, doon si Jesus. Hindi, mga kapatid nung malaman nilang nandoon si Jesus, anong ginawa nila? Ano sabi ng Bible? Silang lahat ay nagpuntahan doon, nagsiksikan, maraming tao, nagwawala. Anong sabi pa ng iba? Tumabi kayo dyan, pupunta ako si Jesus. Amen. Ano gusto ko palabasin, mga kapatid? Amen. Kung si Jesus nandoon, literally. But I want to tell you, naririto din si Jesus. Naririto din ang Panginoon. Hindi man natin nakikita literally. But the Lord is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Come on, purihin natin ang Diyos. I believe kung alam mong si Jesus ay naririto, hindi ka lang mananatiling nakaupo, hindi ka lang mananatiling nanonood. Hallelujah! You will do something para mapansin ka ni Jesus, para mapakita mo sa Panginoon, Lord, I'm here for you. Hallelujah! Amen? Kung nalaman kong walang pakialam sa akin ng Diyos nung dating panahon,
Pero ngayon, kung dati panahon, nalaman ko na walang pakialam sa akin ng Diyos dahil nakapokus lang siya sa Hudyo. Ngayon, kung malalaman ko naman na may pakialam na sa akin ng Diyos, as Pastor John said, what is a man that thou art mindful of him? Hindi ba tayo masyashaken doon, mga kapatid? Hallelujah! Sino ba talaga ako? Hindi naman ako perfect eh. Hindi naman ako famous. Hindi naman ako matalino. Hindi naman ako mayaman. Pero bakit may pakialam si Jesus sa akin? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba namatay ang Diyos sa krus ng Kalbaryo? And I believe kung malalaman natin in deep inside into our hearts, hindi lang ganyan yung response natin. Magpapasalamat pa tayo sa Diyos. Lord, I am not worthy. I am undeserving, Panginoon. But thanks. But salamat, Panginoon. Hallelujah. Binigyan mo ko ng pagkakataon upang maligtas. Ano sabi ng Bible? We are saved by grace through faith. Hallelujah. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na dahil tayo po ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng grace at nasa grace period tayo. Hallelujah, aabusuhin na natin ng Diyos. Okay lang naman, magkasala. Ang sabi pa nga ng Bible, kami nabasa ko sa Facebook ginagamit na nila yung Word of God to justify their mistakes. Amen? Hallelujah, I believe. Hallelujah, kanina nagsa-Sunday school dito yung mga question. Kaya kanina napapaganon ako, mga kapatid. Dahil sabi ko, Lord, thank you for your confirmation. I believe God is speaking to someone right now. Amen. Naniniwala ako, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, na nagsasalita ang Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na nais siyang mangusap, mga kapatid. We are not here to judge others, but we are here to love one another. As the Bible says, love people and love God with all your heart. Amen? Ano sabi ng Bible? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace are you saved through faith. Kaya sabi ng title natin, boast not but fear. Huwag tayong magmataas, huwag tayong magmayabang. Dahil baka isang beses tayo din malaglag. Baka tayo din mapahamak. Baka tayo din ay magkasala, mga kapatid. Kaya nung gustong sabihin sa atin ng Panginoon, kung meron mang bumagsak, itayo mo. Kung meron man nagkakasala, pagtulungan mo, mga kapatid. Dahil yan ang pag-ibig ng Diyos. Diyan nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ni Lord, Amen, Hallelujah, Jesus, kung kayo ay hindi marunong magmahalan sa isa't isa, huwag niyong tawagin yung sarili niyong disipulo ko. Hindi nagpapatunay na tayo ay Kristiyano, mga kapatid, sumusunod, naglilingkod sa Diyos dahil may marami tayong alam sa Bible. Hindi po. Kundi nung sinabi ni Jesus, kung nakikita mo yung sarili mong minamahal mo ang kapatid mo, yun yung patunay. Amen, hallelujah, na ikaw ay totoong disipulo ko. Amen? Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, for by your grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of your works, lest any man should boast. Hindi tayo naririto, mga kapatid, para sayangin yung grace na binigay sa atin ng Diyos. I believe yung grace period na ito, mga kapatid, kung nanonood kayo sa mga lalaki, nanonood kayo ng palabas na Dragon Ball, alam niyo yung lalagyanan doon ni Goku, mga kapatid, yun yung parang sa aking grace, mga kapatid, na kahit bugbog ka man, sira-sira na, lasog-lasog na yung katawan mo, pero pag pumasok ka sa lalagyan na yun, sa capsule na yun, mga kapatid, mare-restore, mga kapatid, mababago, mawawala yung sugat mo, o yung pagkapinsala ng katawan mo. Amen? Ganon din yung grace sa buhay natin, mga kapatid. Marami man tayong pagkakasala. Kung bakit yan sinabi ng Bible, it is the gift of God. Ibig sabihin, lahat ay pwede, mga kapatid. Dahil alam ng Diyos, magkakasala tayo, marurumihan tayo. Pero yung good news, mga kapatid, ano sabi ng Panginoon? Lumapit lang kayo sa akin at lilinisin ko ulit kayo. Hallelujah, lumapit lang kayo sa akin at papatawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan. Hallelujah. Pwede ba natin sabihin, Lord, thank you for your grace. Hallelujah. In the Old Testament, they are living by the law because the covenant was in the law. Nabubuhay sila sa batas, mga kapatid. Sa isang relasyon, di ba? Pag puro, ito yung dapat gawin mo, nakakasakal eh. Tama? Para yung mga young people, di mag-agree.
Amen. Maluwag ata. Amen. Hallelujah. Pero sabi na, di ba nakakasakal mga kapatid? Pero to, ano sabi ng Bible? Kung bakit sila nabubuhay sa batas, dahil ang covenant o yung promise ay nasa batas. But when God manifests in the flesh, the covenant was not in the law anymore, but now in Jesus. Ulitin ko lang ulit mga kapatid. Ang covenant o yung promise ng Diyos sa buhay natin, wala na nasa batas. Wala na sa batas mga kapatid, dahil alam ng Diyos na kapag pananatiliin niya yung batas mga kapatid, mahihirapan tayo maligtas. Kaya thanks be to God mga kapatid, dahil ibinigay niya yung sarili niyang buhay, inialay niya yung sarili niyang buhay para sa atin mga kapatid. At yun ang naging paraan kung bakit tayo ay naririto pa rin. Hallelujah, kahit sa kabila ng pagkakasala. Why? Because of the blood of Jesus. Di pa tayo nababahala mga kapatid? Kung i-compare natin Old Testament sa New Testament, marami akong naririnig na, ay pastor, gusto ko, grabe naman, pag pinagpala naman sila, nakita nila ang Panginoon, nakasama, kung ako lang nandoon, ano na ako, maglilingkod na ako ng totoo sa Panginoon. Pero hindi natin masabi. Dahil sa Old Testament mga kapatid, pag nagkasala ka, kahit isang beses, papatayin ka agad ng Diyos. Pero tayo, nasa grace period. We are saved, mga kapatid. Hallelujah. Nagkakasala man tayo ng paulit-ulit. But salamat sa Diyos, mga kapatid. Dahil hindi niya pa rin tayo pinapatay. Hindi niya pa rin tayo pinapawian ng buhay. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos. Para magbago pa. Para ayusin pa yung buhay natin. Amen? Kaya sabi ng Diyos, ng Bible, for He is the fulfillment of the law. Pero meron ding new covenant ang Diyos, mga kapatid. Ano po yun? First and second commandment. The first and second greatest commandment, mga kapatid. To love God and to love people. Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, that's why Apostle Paul said, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. And now, I want to remind every one of us, mga kapatid, sa mga oras na ito, kung yun po ang sinabi ni Paul, mga kapatid, I believe yun din ang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Hallelujah. I want to tell you these things, mga kapatid. Hindi na ito ang oras para tayo ay mabuhay pa sa sarili natin, kundi ito na yung oras para tayo ay mabuhay sa pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos. Walang iba kundi ang pananampalataya ni Jesus. Because I believe, hallelujah, kung tayo ay mabubuhay sa pananampalataya, tayo po ay maliligtas. Kaya sabi ng Panginoon, not by your works. Sa aming mga mahal na bisita, hindi tayo maliligtas dahil sa religion. Hindi tayo maliligtas dahil sa mga ginagawa nating kabutihan. Hindi tayo maliligtas dahil sinunod natin to, sinunod natin yan. Hindi po, mga kapatid, kundi maliligtas tayo kung tatanggapin natin si Jesus sa buhay natin. Kung siya po ay paglilingkuran natin sa ating buhay, mga kapatid. Amen? So magkaroon tayo ng history check. History check, mga kapatid. We have no right for the promise, but it was only a privilege for us to be saved. Wala tayong karapatan, wala tayong pag-asa na makasama sa pangako. Itong pangyayaring ito, mga kapatid, ay isa lang pribilehiyo sa bawat isa sa atin. At pag sinabi nating privilege, mga kapatid, kailangan mo nang i-grab yun. Hindi mo na kailangan pang isa walang bahala. Dahil ang pag sinabi nating privilege or favor, mga kapatid, o pagkakataon, mga kapatid, hallelujah, pag nangyari na yun, pwedeng hindi na maulit yan. Kaya sabi ng Bible, because some branches was broken up, we as a wild olive tree were grafted in and being partakers of the root and the fatness thereof. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, hallelujah, Jesus, na branches na natanggal, ay yung part ng Israel. At yung sinasabi naman ng Bible na wild olive tree, tayo po yun as a Gentile nation. At ano sabi doon? We are partakers only of the root and the fatness thereof. Sino po yung root na tinutukoy doon? Amen, walang iba kundi si Jesus.
Amen, hallelujah. Alam niyo, yun yung foundation, mga kapatid, kung bakit kailangan talaga natin tanggapin si Jesus, manampalataya kay Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa gayon tayo po ay maimpluwensyahan ng Diyos, ng kanyang kabanalan, ng kanyang katuwiran, ng kanyang kabutihan, ng kanyang kagandaang loob. Kaya sabi ng Bible, kung hindi tayo tatayo, hindi natin ikakapit yung sarili natin kay Jesus, wala tayong pagbabagong mangyayari sa buhay natin. Amen. Kaya anong sabi ni Paul? Boast not. Remember, you bearest not the root, but the root thee. Huwag tayong magmataas, huwag tayong magmayabang. Amen. Dahil hindi ang ugat ang ating binibitbit, kundi tayo lang ay binibitbit ng ugat. Amen. Hallelujah, Jesus. Kaya sabi dito ng Bible, remember, amen, hallelujah, be not high-minded, but fear. Boast not, but fear. Hallelujah, magkaroon tayo ng takot. For if God spared not the natural branches, kung hindi naawa, hindi nagdalawang isip ang Diyos na tanggalin o putulin o paliin yung totoong branches, mga kapatid, how much more tayo na tayo ay kinabit lang o dinugtong lang ng Diyos. Kaya huwag tayong magmayabang, sabi ng Bible. Kung ang Israel na siyang bahay ng Diyos, minamahal ng Diyos, kaisa-isang bayan na minamahal at totoong inaabot ng Diyos, tinanggal niya. How much more tayo? Amen? Nabigyan lang tayo ng pagkakataon na maidugtong sa puno dahil sa kanilang hindi paniniwala. Amen? Because of their unbelief, mga kapatid, nagkaroon tayo ng pagkakataon na tayo po ay maligtas. Pero anong good news dun, mga kapatid? Pwede namang hindi extend ng Diyos eh. Pero in-extend niya pa rin yung love niya para sa atin. In-extend niya pa rin yung mercy niya sa atin. Hallelujah! Bakit po? Because we are the creature, mga kapatid, ng ating Panginoon. Tayo po ay ginawa ng Diyos. Kaya naniniwala ko na meron din pag-ibig ang Diyos sa atin. Hindi tayo ginawa ng Diyos para mapunta ng impyerno. Ginawa tayo ng Diyos para makasama niya sa langit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Paul, for I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery. Na huwag tayo maging into ignorante, sabi ni Paul, lest you be should wise in your own conceits. That blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Amen, hallelujah. Dahil tayo po, kung bakit tayo naligtas, nagkaroon ng pagkakataon na maligtas, mga kapatid, at makilala si Jesus, dahil hindi naniwala, hallelujah, at nabulag, mga kapatid, ang part ng Israel. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, anong sabi ng Bible? Hallelujah, hanggang ngayon, hinahayaan pa din ng Diyos na maging bulag ang Israel patungkol sa Kanya, upang tayo po ay mabigyan pa ng pagkakataon upang maiayos ang ating mga buhay. Sa gayon tayo ay maligtas. Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon na ito. Purihin natin ang Diyos. Magpakatotoo na tayo sa Diyos. Mag-ayos na tayo sa Diyos. Dahil sabi ng Bible, nalalapit na ang pagbabalik ng Diyos. And now is the time to get out. Hallelujah, out of sleep, mga kapatid. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Malapit na po ako magtapos, mga kapatid. Nakasulat din sa Biblia, pagkatapos ng rapture, ibabalik na ulit ng Diyos yung atensyon niya sa Israel. At wala nang matitira pang pagkakataon sa mga hintil na maligtas kapag nangyari yun. Hallelujah. Kaya ano pong gusto kong sabihin sa mga oras na ito, mga kapatid, kung nalalaman natin na itong period na ito, na itong panahon na ito ay para sa atin, hallelujah, at ito lang ang pagkakataon natin para maligtas, I want to tell you, church, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, totoo na natin, ito na yung oras, mga kapatid, na dapat mas maging seryoso pa tayo, mas magpakatapat pa tayo sa Panginoon, hallelujah, hindi na ito ang oras para mag-relax pa tayo, and I can say, hindi na ito ang oras para magsiraan pa tayo. We are here not to destroy one another, but we are here to edify each other.
Hallelujah. Naririto tayo mga kapatid, hindi para siraan ang isa't isa. We are the body of Christ. Hallelujah. Yung kaligtasan mo at yung kaligtasan ng kapatid mo, hindi ang kabawasan sa iyo. Kung ikaw ay maliligtas, siya din ay pwedeng maligtas, mga kapatid. Kaya nung gusto kong sabihin, kung tayo po ay binuo ng Diyos na bilang isang katawan, magtulungan tayo, magmahalan tayo. Hallelujah. Magtulungan tayo, mga kapatid. Let the brotherly love continue. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. So may message din ako mga kapatid para sa mga gusto ng mag-backslide. Kung naiisip mo, amen, hallelujah Jesus, na mag-backslide, the Bible says, pwede ba natin i-flash sa screen mga kapatid, in the book of Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews chapter 10 verse 25 mga kapatid. Ano sabi dito? Not forsaking the assemblies of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Verse 26, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Ano pong gusto kong sabihin? What I mean, anong gustong sabihin ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin? Na hindi na ito ang oras para mag-backslide ba tayo? Dahil ano sabi ng Bible, kapag tayo po, hallelujah, ay nagkasala willfully, after na ma-receive natin yung katotohanan, ano sabi ng Bible, wala nang matitira pang kaligtasan para sa atin. Ano ibig sabihin nun? Kasi sabi ng Bible, don't forsake the assemblings of yourselves together. Hallelujah. Kaya hindi na ito yung time mga kapatid para tayo pa ay mag-backslide. Hindi na ito ang time para lumayo pa tayo sa church. Kundi ito na yung time mga kapatid para gamitin natin yung pagkakataon na ito upang magtulungan, magmahalan na sa pagdating ng Diyos, tayong lahat ay makakasama. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sa aming mga bisita, kung naririnig mo na ito lang ang pagkakataon at panahon upang ikaw ay maligtas, huwag ka na magdalawang isip pa na tanggapin ang Diyos sa buhay mo. Ano sabi ng Bible mga kapatid? Ang pagtanggap sa Diyos, hindi ibig sabihin nun, tinatanggap mo ang relihiyon. Hindi po, kapag ikaw ang tumanggap sa Diyos o kapag tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, hindi po religion ang tinatanggap mo. Si Jesus ang tinatanggap mo mga kapatid. Dahil hindi ang religion ang napako sa krus ng Kalbaryo. Walang ibang napako sa krus ng Kalbaryo, kundi ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen, hallelujah. Dahil sabi ng Bible, tanging si Jesus lang ang daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Malapit na po ako magtapos mga kapatid. According to Daniel 70 weeks, this is a foundation of the end time prophecy. Praise the Lord. Pwede ba natin ipakita ang picture mga kapatid? May ginawa akong drawing mga kapatid. Nasabi dyan, praise the Lord. Sana yung drawing? Iyan mga kapatid. May ginawa akong picture mga kapatid na isang drawing kung titignan nyo sa screen. Amen. According to Daniel 70 weeks, this is a foundation of the end time prophecy. At kung makikita natin dyan, medyo malabo lang. Nakikita nyo ba? Sabi dyan na, mga kapatid, etong time na ito yung time, mga kapatid, na nagkatawang-tawang Diyos, napako siya sa krus ng Kalbaryo, pero ano sabi ng Bible, nireject siya ng Hudyo, mga kapatid. Pero ito kung makikita natin, ano nakalagay dyan? Church age, or yung sinasabi natin grace period. Etong kahabaan na yan, mga kapatid, nung simulang naipako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, dyan na nag-start yung tinatawag nating grace period. At ano sabi ng mga theologians, mga researchers, mga kapatid, naririto na tayo.
nalalapit na mga kapatid. Hallelujah. Ang pagbabalik ng ating Panginoon. Itong line na ito, kung nakikita nyo mga kapatid, yan po yung line, hallelujah, ng rapture of the church. At yung time natin, naririto na. Tanong sabi dyan, ito naman yung place mga kapatid, na kung makikita natin na ati yan sa 3.5 years. Sa kabila 3.5 years. At yung time na yan mga kapatid, dyan yung pinapalabas na yan yung time ng tribulation mga kapatid. Na kapag ang mga Gentiles o labas sa Israel na hindi nakasama sa rapture, sila yung makaka-experience ng great tribulation. Di ba tayo nababahala mga kapatid? Kung sasabihin ng Bible sa atin lahat ng pwedeng mangyari sa tribulation na yan, baka hindi natin kayanin. Baka tayo po ay hindi natin malubos maisip. Kaya totoo po ang sinasabi ni Pastor Jan kanina, hindi ibig sabihin gracious ang Diyos, hindi dahil merciful ang Diyos, habang buhay na ang Diyos ganun. Hindi po dahil darating ang time na magiging judge ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At ano sabi ng Bible? Amen, hallelujah. After the great tribulation, dyan na dadating yung sinasabing the millennial kingdom. Paano sabi dyan? Dyan na maghahari ang Diyos kasama ang kanyang buong saints. Ano pong gusto kong palapasin sa pangyayari na yan, mga kapatid, sa picture na yan, mga kapatid? Ano kung gusto pong palapasin, mga kapatid? Kung nalalaman natin na naririto na rin naman tayo sa grace period at anong sabi ng Bible, ito lang naman ang time para tayo po ay maligtas. Bakit hindi pa natin ibigay yung lahat sa Panginoon? Bakit hindi pa tayo magseryoso? Bakit hindi pa natin malin na buong puso, buong isip, buong kaluluwa ang Diyos? Hallelujah sa buhay natin. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Darating ang time na tayo po, kapag hindi nakasama sa rapture, sorry to tell, pero tayo ay makakasama sa tribulation. Hallelujah. Kaya nung gusto kong sabihin mga kapatid, dagdag ko lang din, nung in-interview si Reverend David Bernard sa kanyang podcast, tinanong siya mga kapatid ng isang host doon. Ang tanong sa kanya mga kapatid, kung meron pa bang kaligtasan after the rapture? May mga ganyang katanungan, apologetics. Amen, totoo naman. Maganda yung tanong na ito, meron pa bang kaligtasan na natitira after the rapture? Pero nung sagot niya mga kapatid, kung para sa mga Gentiles, wala na. Kung para sa mga Gentiles, etong time lang na ito, yung para sa mga Gentiles. Pero after the rapture, anong sabi ni David Bernard? Wala nang matitira pang kaligtasan para sa mga Gentiles. Dahil anong sabi ng Bible? Kung meron mang ililigtas ang Diyos in the middle of tribulation, walang iba kundi ang mga Hudyo. Dahil anong sabi ng Bible? Yun yung prophecy sa kanila na sila po ay nadaya, mga kapatid. At anong sabi ng Bible? In the middle of tribulation, doon sila ililigtas ng Diyos. Kaya nung gustong sabihin sa mga oras na ito, kung alam din naman natin na tayo po, mga kapatid, ay maliligtas sa panahon lang na ito, bakit hindi pa natin gawin ang lahat para sa Panginoon? Lord Jesus! At ano sabi ng Bible? Church, we need to be alarmed about these things. For the Bible says, so likewise when you shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Pwede ba tayong tumayo sa oras na ito, mga kapatid? Ang period na ito ay para sa ating lahat. Ang grace period ng ating Diyos, kapag dumating ang rapture na pinangako ng Diyos, hanggang doon na lang ang ating kaligtasan. Pwede ko bang tawagin ng mga musician and back-uppers? Hallelujah. Church, we need to be alarmed about these things. For the Bible says, nalalapit na ang pagbabalik ng Diyos. That's why don't you ever miss this opportunity. Gawin na natin lahat ng ating magagawa para makasama tayo sa rapture. Dahil ang kaligtasan,
na ibibigay sa atin ng Diyos ay hanggang ngayon lang. Wala nang matitira pang kaligtasan para sa atin pagkatapos nito. Kaya kung hindi ka pa seryoso sa paglilingkod mo sa Diyos, I want to say to you, now is the time para maging seryoso ka na sa paglilingkod sa Diyos. Kung wala ka pang Holy Ghost, hindi ka pa baptized in the name of Jesus, ito na yung time para magpapuno ka sa Diyos. Lord, fill me with your Holy Ghost. Lord, fill me with your Spirit. Kaya kung hindi ka pa nagbabago, now is the time for you to change. Come on, pwede pa tayong lumapit sa ating Panginoon sa oras na ito. Sa puso't isip niya, Mahal tayo ng Diyos. ika'y Come on, mga young people. Come on, mga nanay, mga tatay. magdurusa, kanyang nadarama. Pasalamatan mo ang Diyos Maging na hanggang ngayon, nasa grace period pa rin tayo. Diyos pinakita, Alam ng Diyos na marami kang pagkukulang. Alam ng Diyos na marami kang pagkakasala. Pero nang sabi ng Bible, ginawa pa rin ng Diyos ang lahat para ikaw ay patawarin. Come on, sige, lumapit tayo, church, sa ating Panginoon. Lord, help me. isa pa, Kung may magalit ka pa sa puso mo, now is the time para palayain mo yung sarili mo sa bagay na yun. sa krus pinakita, sa'yo'y alay upang lumapit Come on, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? sa Diyos. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ika'y Hanggat may oras pa, hanggat may buhay pa, lumapit na tayo sa Diyos. palungkutan ay Don't let anything or anyone in this world be the reason para hindi ka makasama sa Diyos. lubong binigis niya, Hallelujah. Hallelujah. sa'yo'y alay upang lumapit ka. Hallelujah. Hallelujah. Sige, patuloy tayo lumapit sa Diyos. Isip niya, ika'y mahalaga, Lord, salamat. magdurusa, Dahil ito lang yung pagkakataon kanyang nadarama. na ibinigay mo sa akin. Labis na pag-ibig, Hindi ba tayo nababahala na malapit na bumalik ang Diyos? Malapit na mag-rapture. sa'yo'y Ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Kamusta na ba yung paglilingkod mo sa Diyos? Kamusta na ba yung pag-ibig mo sa Diyos? Kamusta na ba yung pananampalataya mo sa Diyos? ika'y lumapit na, Come on, church! We are here to draw near to God. Oh, hallelujah, Jesus. lubong binigis niya, Come on, hallelujah. Come on, church. Come on, mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo inuuskahan ng Diyos. He is gracious to us. ika'y He is merciful to us. kabiguan, Hallelujah! 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 pag-ibig niya. Ito lang yung time para tayo ay maligtas. Kaya gawin na natin ang lahat para maligtas tayo at makasama sa rapture. Hallelujah! Hallelujah! Now is the time para mag-repent tayo. Now is the time for us to change. Hallelujah! Come on, young people! Come on, mga nanay, mga tatay! Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. He has a plan. He still has a plan. Oh, hallelujah! He is still a plan for you. He is gracious.
us continue to draw near to God. Naririto ang Diyos. Gusto niyang sabihin sa'yo na His grace was still open for you. Sulitin mo na. Hanggang gracious pa ang Diyos. Hanggang may pagkakataon pa. Hanggang may oras pa. Sulitin mo na. Ang pagkakataon. Nililito lang ang oras na ibinigay sa atin ng Diyos para maligtas. Para maligtas. Oh, hallelujah. Come on, church. This is our time. This is our time. Don't miss this opportunity. Don't miss this opportunity. Yes, hallelujah. Come on. Hindi nalilito ang Diyos para i-condemn ka, para itakwil ka. His arms still open. His love is open. Huwag tayo maging kampante. Huwag tayo magparelax-relax. Hindi na ito ang time para magpa-betix pa tayo. Hindi na ito ang time para maging relax tayo. We are the church of God. And He loves His church. Anumang katayo, Ginawa na ng Diyos ang lahat. anumang Tayo na lang galaw, inaantay ng Diyos. pagpapala Na mo'y sumunod sa Kanya. magkakamtan. Biyaya mo We are in the last days. biyaya mo'y walang hanggan. Pwede mo bang isipin niyo yun? Ikaw Sino ba ako para mahalin ng Diyos? sa dakila Sino ba ako para iligtas ng Diyos? I'm only a Gentile. I'm only a dog. I'm only a filthy rags in the sight of God. But thanks be to God. He loves me. He's gracious to me. He's merciful to me. anumang katayo, Oh, hallelujah. anumang kalagayan, Hallelujah. alam mo'y Come on, pwede ba natin ibigay ang lahat sa Panginoon? Let's fill this place with worship. Naririto ang Diyos. Kanina pa. Hallelujah. Come on, sige. Sige. Pwede na rin naman yung pagkakataon para mapuspos ka ng banal na Espiritu. Hallelujah. Do it right now. Biyaya mo'y walang hanggan. Nagbabago anumang Do it right now. katayuan, anumang kalagayan, pagpapala mo'y makakamtan. Hallelujah. Hallelujah. Biyaya mo'y sapat. Oh God, thank you, Jesus. Biyaya mo'y walang hanggan. Come on. Pwede ba natin kakbayan? Diyos
dakila mong pagmamahal. For this last moment, mga kapatid, pwede ba natin ibigay the best para sa Panginoon? Can we shout in the name of Jesus? Come on! Let's give our best to Jesus. Amoy walang hanggan, di nagbabago. Anumang katayuan, anumang kalagayan, pagpapala mo'y walang kamtan. Come on. For the last time, mga kapatid, huwag na natin aksayin yung pagkakataon na ito. Kung nararamdaman na natin ang presensya ng Diyos at naririto ang Espiritu ng Diyos, huwag tayong papayag na uwi tayo na wala tayong daladala ang Espiritu ng Diyos. Come on, pwede ba natin isigaw yung pangalan ni Jesus? When I count in 1, 2, 3, shout the name of Jesus! Shout! Jesus! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Come on! There's something happened when we call the name of Jesus.